So yun, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pinagtatawanan po ngayon si Sara Duterte sa social media kasi grabe, men, ang hina ng comprehension ni Sara. Baka pati nga itong si Bato de la Rosa, baka mapakamot ulo. Kasi nga po talaga, ang boba po talaga, no? So nagsimula po ito doon po sa statement nga po ni Senator Ping Lacson. So si Sara, tinanong naman po, so sumagot naman si Sara. Tanga-tanga din eh. So sabi ni Sara, na, kaya ito kay Bato. Oh. Okay, sabi dito, go lang. Sara tells Bato, ICC detention is better than getting sick or dying. Okay, sige, mukhang okay naman, di ba? Well, medyo polarized ng konti yung yung pagkakasulat, pero pag napanood niyo po yung video, ibang-iba po talaga. Oo. So sabi dito ni Sara Duterte, no, Vice President Sara Duterte believe that the worst thing that could happen to a person is to die or get sick and not to get jailed at the International Criminal Court o ICC. So parang pinapalabas si Sara na maganda naman daw pala yung kulungan sa ICC, di ba? Okay, Duterte on Wednesday, January 28, had in response to Senator Ping Lacson. So kasi po, ano ba sinabi ni Ping Lacson? Ba't niya ba nabanggit yan, no? So, sabi ni Ping Lacson, kay Bato de la Rosa to, worst is makulong siya, si Bato, sa dahig. Nothing to be worse than that, siguro, for a sitting senator. Okay. So, dito na po papasok ang kababawan ni Sara. So, ready na kayo? So, kapit tayo, kapit. Ito na. So, ngayon, tinan nyo, So, balikan natin yung statement ni Ping Lacson. So, ang pinag-uusapan dito mga kababayan, si Bato de la Rosa. Oo. So, sabi nga po ni Ping Lacson, no, ang pinaka worst thing na pwedeng mangyari nga po kay Bato, no, makulong siya sa dahig bilang senador. Bilang senador. So, pinag-uusapan ngayon natin dito, malinaw naman na bilang isang senador. Pero tingnan niyo itong sagot ni Sara. Tingnan niyo. Regarding dyan sa statement ni Ping Lacson. Talagang bobo talaga nito, no? Sa totoo lang. What is your reaction to... Totoo. Yan. Another question po. What is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? Okay, tama yung question, Akala ko ginago siya ni Alvin dito. Tama yung tanong, Tama yung tanong ni Alvin, Oo. Kung ano yung sinabi ni Ping Lacson, ganoon din po yung ibig sabihin ng tanong ni Alvin. Okay. Sige. Sa tingin ko lang, Nagbabuffering pa talaga, no? Boba ang putang boba. Let's say it's getting worse. Tingnan nyo to. ICC as a sitting senator. sa tingin ko lang, Sige. sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao, the worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Kapag wala kang sakit at hindi ka namatay, at buhay na buhay ka pa, kahit nasa loob ka man ng kulungan o nasa labas ka ng kulungan, okay na yun. Kasi hindi lahat ng tao ba binibigyan ng 70 years, ng 75 years, ng 80 years. Kita nyo, di ba? Grabe, no? Tingnan nyo, ang tanong kasi dito, worst scenario na pwedeng mangyari kay Bato de la Rosa bilang senador. So, pinag-uusapan natin dito bilang senador, hindi in general. Puta, buo pa talaga nito, no? Yung sagot niya para sa general na tao, pinag-uusapan natin dito, specific na tao, si Bato de la Rosa bilang senador. Ang sagot naman ni Sara, sa lahat ng mga tao. Napakahina ng comprehension. Ewan ko pag didi siguro nakapanood ng video ko na to, hindi nyo ko naintindihan. Kasi mahina rin yung comprehension ninyo.
Pero sa mga follower ko po, naintindihan niyo po sinasabi ko dito. Di ba ang tanong, sitting senator, Beto de la Rosa bilang sitting senator. So hindi ito pinag-usapan bilang isang tao. Napaka-basic nito mga kababayan, hindi maintindihan ni Sara. Ang hina ng comprehension. Oh. Sumagot pa siya, no? Puta, si Alvin minsan kasi kung magtanong, parang nilalaglag mo si Sara. Itong point ko dito, no? Itong si Alvin, si Bakla, yung vlogger, wala atang trabaho sa daig yan, eh. No, wala atang trabaho si Alvin dyan sa Netherlands kasi wala siya ibang ginagawa, kundi ano lang, sunod-sunod na lang siya kay Sara, no? Pero ang point natin dito, alam mo nang boba si Sara, tanong ka pa ng tanong. Tapos i-upload mo pa, so parang ang nilalaglag mo dito si Sara. Tingnan niyo ang kabobohan ni Sara. New Year's resolution, tsaka New Year's wish, hindi alam ang pagkakaiba. Tapos nung nakaraan, yung sungay, tsaka yung bare ear, hindi rin alam ang pagkakaiba. O tapos naman ngayon, hindi naman alam ni Sara ngayon kung ang pagkakaiba ng bilang isang simpleng tao sa isang sitting senador. Tanga. Tapos gusto niyo maging presidente to? Kayong mga bobong mga didis, gusto niyo maging presidente to? Tatanga-tanga? Kasi continue natin, sige, para malupit to. Okay na yun. At buhay na buhay ka pa. Kahit nasa loob ka man ng kulungan o nasa labas ka ng kulungan. Okay na yun. Kasi hindi lahat ng tao ba binibigyan ng 70 years, ng 75 years, ng 80 years ng Diyos. Yung iba, lumabas lang, bumili ng itlog, hindi na nakabalik sa pamilya nila. So, yan na yung pinaka-worst na mangyari sa isang tao. Isang tao na sitting senator. Bobo. Magkasakit ka na maubos ang pera ng pamilya sa pagpapagamot sa iyo. O mamatay ka na maiwanan mo yung mga mahal mo sa iyo. Maraming salamat po, VP Inday. Mabuhay po kayo. Wow, tapos na. Ang bilis. Puta ka kasi buhay. Another question po. Tanga-tanga sumagot ang puta, no? So ngayon, alam naman po natin. So ngayon, syempre, no? Ito nga pong advice niya na to para to kay Bato de la Rosa. So, kamusta na si Bato? So, ito yung ito yung kalagayan ni Bato ngayon. No? May report ang News 5 dito, eh. Tingnan natin to. Hindi ang sweldo ni Senator Bato de la Rosa oras na may magsumite ng ethics complaint laban sa kanya dahil ilang buwan na siyang absent sa Senado. Narito. So, ang pinaka-worst na pwedeng mangyari sa tao, pag kayo lumabas lang kayo, pumuli kayo ng itlog, di na kayo nakabalik. Tangina mo, Sara. Tanga-tanga mo. Ang report. No-show pa rin si Senador Bato de la Rosa sa pagbabalik sesyon ng Senado ngayong taon. Simula noong Nobyembre pa, hindi pumapasok ang senador sa gitna ng mga ulat na may warrant of arrest na ang ICC laban sa kanya. Sa kabila niyan, patuloy pa rin sumisweldo ang senador. Pero ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, pinag-aaralan na nila ngayon na suspindihin muna ang pagpapasahod kay de la Rosa. Lalo pa sa oras na may maghain na ng ethics complaint, kaugnay sa patuloy na pagliban ng senador. Sabi ko kay SP kanina, paaral natin mabuti kasi covered kami ng civil service law. Baka hindi ubra yung hindi mo pasweldo yung senador kung walang basis. Pero tama rin sa SP, we have our own rules. Bound tayo ng ethics committee recommendation. Once ma-adapt sa plenary, pwedeng isa sa mga recommendations at pwedeng implement ng plenary na itigil so that's one of the suggestions. Nilinaw din ni Lacson na hindi siya magiging bahagi ng anumang rekomendasyon para parusahan si Senador de la Rosa, lalo pat nagtago rin siya noong 2010 hanggang 2011 nang madawit sa Dacer Corbito murder case. Nauna namang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Tignan nyo, no? Ito lang, sa hindi nakakaalam. Yung Dacer Corbito case na yan, ang alam ko, acquitted yan si Ping Lacson. Diba? Ginamit lang niyang kaso na yan ni Gloria Macapagal-Arroyo kasi nga si Ping Lacson is critic ni Gloria. Diba? Ayan pagkakaalam ko, Na balak niyang paghain ng ethics complaint laban kay de la Rosa. Nakipagpulong na raw si Trillanes kay Senate President Tito Soto kaugnay nito. Wala pang bagong pahayag ang kampo ni Senador de la Rosa sa posibleng suspensyon ng kanyang sweldo. Pero nauna nang sinabi ng abogado niyang si Israelito Torion na nagagawa naman ng opisina ni Senador de la Rosa ang kanyang trabaho kahit hindi siya personal na pumapasok.
Question din ni Atty. Torion ang planong ethics complaint ni Trillanes. Sana ma-remember niya nung Teka lang, no? Oo nga, no? Diba? So, ito si Torion talaga, biso talaga ako sa mukha nito, no? Kapal ng mukha nito. Pero by the way, mga babayan, yung sinasabi ba ni Sara Duterte, no, na mas maigi pa yung mamatay ka sa labas, hindi, mas maigi pa yung sa ay, ito to, may mga, sabi ni Sara to, ipakakaintindi ko, So, pinaka-worst talaga yung nasa labas ka na lang, mamamatay ka na lang. Pinaka-worst yung magkasakit ka, na hindi ka nagamot, at hindi lahat daw ng tao yung maabot ng 70 years old or 80 years old. So, mas worst pa daw po yung mga bagay na yon kumpara sa makulong sa ICC. So, ibig sabihin ba nun, ang gusto ba ni Sara Duterte? Sumuko na si Bato? Di ba? Parang yun ang gusto palabasin ni Sara dito, no? Kasi may ko lang naisip yun eh. Di ba? Parang gano'n yung gusto palabasin ni Sara eh. Dahil ba to, okay lang yan. Mas marami pang worse na pwede mangyari sa'yo kaysa dito sa makulong sa ICC. Oo nga, no? Pakulong ka na lang kaya ba to? Tatago ka pa ngayon, di ba? So, pakulong ka na lang kaya. Sundin mo yung advice ni Sara. 2018 ang threat sa kanya noon, i-revoke yung kanyang amnesty. At naalala mo, nagtago din siya for a while eh. Nagtago siya sa Senado at ang naalala ko noon, nanawagan pa nga siya sa taong bayan na tulungan siya na kung baga ayaw niyang pahuli. Natanong naman si Senador Lacson kung ano ang tingin niyang worst case scenario para kay De La Rosa. Of course is makulong siya sa dihig. Nothing could be worse than that siguro, no? For a sitting Senate. Pero ibang opinion sabi ni Alino na sinabi ni di ba, ni Ping Lacson, di ba? Worst na pwede mangyari kay Bato de la Rosa, sitting senador, makulong siya sa dahig. Ngayon, pinasok na naman ng News 5 yung sagot ni Sara. News 5 talaga. dyan ng kaalyado ni De La Rosa na si Vice President Sara Duterte. The worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Magkasakit ka na maubos ang pera ng pamilya sa pagpapagamot sa iyo. O mamatay ka na maiwanan mo yung mga mahal mo sa iyo. Dayo ng sagot talaga, men. Bobo talaga nito. So, tingnan niyo yung mga post dito sa sa News 5, no, sa ABS-CBN News ata, no. Grabe yung comment section dun. Talagang binabash si Sara dun kasi ang boba nga, men. Tingnan niyo basic, sobrang daling comprehension skills, hindi po kayang gawin ni Sara Duterte. Paano pa kaya yung pagpapatakbo ng bansa? Kaya kayong mga bobang mga DDS, ewan ko sa inyo, no? Alam niyo, no? Alam ko, naniniwala ako na kahit paano may mga utak kayo Kayo mga DDS, ma-emotion lang kayo. Pero ako naniniwala ako na may utak kayo, ayaw nyo lang gamitin. Subukan nyo gamitin yung utak ninyo. At malamang baka yung iba sa inyo, baka nagagamit na nga ng konti, di ba? Alam nyo sa sarili ninyo na bobo si Sara. Alam nyo yan. Pinipilit nyo lang talaga na kunwari matalino, kunwari may alam. Kasi nga, kulto nga, di ba? Parang nabulag na kayo. Pero alam ko, may konting katiting sa inyo, no? Na nabububuha din kay Sara. Di ba? So yun, mga ka-streetwise, so kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito sa katarantaduang ang ginawa ni Sara, no? Na, puta, sobrang basic naman, di maintindihan, no? So nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Syempre dyan sa Steam Replay. So palike, pa-subscribe, di makalabasan pa-share na rin content natin ngayon. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa sunod na content. So thank you, salamat and babush.